At mga kapuso, kabilang po sa iniimbestigahan ngayon ang motibo ng mga namaril na meron umanong target na takutin lamang pero hindi po nakita. Inaalam din ang umano'y posibleng impluensya ng isang online game sa mga suspect. Mula po rito sa Tacloban City, nakatutok din live si Rafi Tiba. Rafi! Patuloy nga emeritong investigasyon ng mga pulis sa motibo at dahilan ng dalawang minor de edad na suspect para sa gawang pamamaril kahapon dito sa San Jose National High School. Bagamat tila matagal nga daw itong plano ay lumabas sa pao ng investigasyon ng PNP na balak lang manakot ng dalawa saan nila nambubuli sa kanila. Kita sa drone video na ito kung gaano kalawak ang dapat bantayan sa campus ng San Jose National High School. Sa 15 minutong pamamaril kahapon na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20. 2 gusali at 8 kwarto ang pinaputukan ng mga minor de edad na suspect. Dahil nagkagulo na yung mga estudyante matapos magsimula yung pamamaril, iniwanan nila yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga bag, pati mga sapatos at mga cellphone doon sa kanilang mga classroom nung sila'y magtakbuhan palabas nitong gate. Ayon sa pao ng investigasyon, nagsimula yung pamamaril ng suspect dito sa bahaging ito ng gusali sa may bandang likuran at naglakad siya patungo dito sa likod nitong gusaling ito kung saan siya namaril at saka siya pumasok dito sa unang bahagi ng gusaling ito. At dito na nagtapos yung kanyang pamamaril bago siya tumakas, bumalik ulit siya rito at tumakas dito sa likurang bahagi ng eskwelahan kung saan siya nahuli ng isang kawani ng Bureau of Fire Protection at isang sibilyan. Yung isa naman niyang kasama nakatakas pero kalaunan ay sumuko rin. Ayon sa Philippine National Police o PNP, sa mismong main gate dumaan ang 2 suspect pero hindi sila sabay pumasok. Nasa loob ng backpack at sling bag ang kanilang baril at mga magazine na hindi na-inspeksyon ng gwardya. Ang isa sa mga suspect, miyembro umano kasi ng Boy Scout at minsan nagboboluntaryong bantay sa gate ng eskwelahan. Mananakot lang daw sana ito. Kaso lang nung may pumutok na isang bala, parang hindi na napigilan yung 14 years old. May targeted daw di umano itong dalawa. Kaso lang nung nakita na negative doon sa dolo na classroom, bumalik, saka na sila nagpaputok. Sa initial na forensic investigation, isang beses lang pinaputok ang caliber 38 revolver. Ang nakapatay at nakasugat sa mga biktima ay mula sa 9mm na baril na hawak ng mas nakababatang suspect na nakuha niya sa tiyahing pulis. As early as May 1 or April na mag-launch sila ng ganitong Kaya talagang premeditated yung incident. Pero again, pananakot lang ang initial na gusto nilang gawin. Yan po base doon sa sagot nung interview kahapon doon sa isa sa CICL na bata. Nasa restrictive custody na ng PNP ang tiyahing pulis na nakuha na ng service firearm at tiyak na mahaharap sa kasong administratibo. Iniimbestigahan rin ng PNP ang posibleng impluensya sa 2 suspect ng isang violenteng online game na Gorebox. Isa dito sa nakikita namin itong tinatawag na Gorebox. Parang Roblox lang daw ito at medyo violente yung nasasabing gaming app po. Kaya sa mga magulang, please closely guide your children. Sa bidyong ito naman ay binigay ng isa sa mga estudyanteng naipit sa barilan. May isang puntong nakarinig sila ng boses na nagsasabing pwede nang lumabas. Pero pagtayo nila, nagulat silang nasa labas ang isa sa mga suspect na may hawak na baril. We don't know po talaga kung ano po itiya plano kay what if nayakan layang run ko no pero pupusyon ngayon kami agawas pero we have no choice kay natatakot na rin kami magstay. So nagrun na lang po talaga kami. Isang guro naman ang hanggang ngayon, ramdam pa rin anya ang takot dahil tinutukan at pinaputukan siya ng baril ng minor de edad na suspect. Mabutit hindi siya tinamaan. Tumatalbo na yung mga glass na nababasak yung jealousy papunta sa face ko, sa katawan ko. Tapos yun na yung time na nag-drop na ako kasama dun sa mga bata. Sa pagdalaw naman ni Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara dito sa crime scene, nasaksihan mismo ang tindi ng tromang pinagdaanan hindi lang ng mga estudyante, kundi pati ng mga kawani ng eskwelahan. Mismong principal ng paaralan ay hinimatay sa gitna ng kanyang pag-uulat sa nangyari. Yun yung tinatawag na trauma, which is also very real. Nakikiusap din tayo sa media na sana in a way wag i-glorify kasi yung iba daw, ang sabi nila, yung ibang bata, ang validation nila sa sarili nila, parang
yung likes nila sa social media. Paano sila nakakakuha ng likes? Gagawa sila ng kakaiba o kakababalaghan. So medyo tayo, hindi kami eksperto dito, pero siguro medyo maingat lang siguro tayo. Ang City Hall naman sa mga magulang may pakiusap. This is a wake-up call to parents. This is a wake-up call to the teachers. It's about time, you focus on your children. We cannot, if you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's not our job. Binisita rin ni Angara ang ilang mga estudyanteng sugatan na kasalukuyang nasa ospital. Bukas, balik eskwela na ang mga estudyante dito sa Tacloban. Lahat kasi ng klase ay sinuspindi kahapon at ngayon dito sa syudad dahil sa nangyaring pamamaril. Pero itong San Jose National High School, ang San Jose Central School at kalapit na Manlurep Elementary School ay suspendido pa rin ang klase hanggang sa Biyernes dahil sasailalim ang mga estudyante sa psychosocial intervention. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima.